Yung pag-call out ng mga tao ngayon online dito sa mga anak ng contractors, anak ng politiko for social accountability. Meron ba Mm. yung line na dapat hanggang dito lang tayo? O dahil yun lang yung tool na meron sila ngayon, talagang sige ituloy nyo hanggang sa merong mapanagot? Paano po ba yun? Yeah, magandang tanong 'yan kasi 'yan din yung tinatanong kung ito ba ay form of bullying na ba. Siguro linawin natin kung ano ba definition kasi ng bullying. 'Pag sinabi kasi natin bullying, may tatlo 'yan na sangkap, 'no, or parang masasabi natin na composition. Una diyan, meron tayong tinatawag na power imbalance, meaning hindi pantay yung kapangyarihan. 'Pag sabing kapangyarihan, ito yung mismong influence o kaya naman resources, ganyan. So, pangalawa, meron din siyempre ditong tinatawag na intentional harm, meaning ginagawa mo 'to kasi gusto mong saktan yung isang tao. Pangatlo, nandito yung repetition ng harm. Meaning paulit-ulit. Tinatawag nga siyang abuse na kasi uulit-ulitin niya to. Oo. So ngayon, tingnan natin yung ginagawa ba ng mga netizens ay tinatawag na bullying, no? Pwede yung iba nag-overstep dun sa ginagawa nila. Pero kasi tingnan natin tatlong sangkap, bullying ba talaga siyang makukonsider? So una, tingnan natin yung tinatawag natin na repetition of harm. Ginagawa ba nila to paulit-ulit ever since bago yung mismong incident na yon? Kasi mula dun sa period of time na to, ngayon lang siya nangyayari, no? At yung intentional harm naman, masasabi natin kung intention ba nila talagang ginagawa ito, nasasaktan talaga nila yung mga tao na to, no? Most of the time, kung makikita natin yung mga message ay nagde-demand sila ng pressure at saka ng accountability dun sa mga pangyayari na yun. At nagkataon, tama ka nga, DJ Chacha, na ito lang yung available na resources din nila, accessible sa kanila, kaya ito lang din maaari yung ginagamit nila para magkaroon ng pressure. Pero yung intention talaga kung gusto nilang saktan yung isang tao, mahirap talaga siyang malaman, pero kung ano yung evidence na nakikita natin ngayon, which is nagde-demand ng accountability, yun yung content na nakikita natin, maaaring mukhang yun yung intention nila. Nagde-demand sila ng accountability. Pangatlo, yung power imbalance. Madalas sa power imbalance, yung mga gumagawa ng bullying ay yung mga bullies, 'di ba? Sila kasi yung may power, sila yung may resources, 'di ba? Sila yung mismong may kakayanan na gawin 'yon, no? Mula dito sa sitwasyon na 'to, masasabi ba natin na yung mga gumagawa or nagde-demand na accountability, sila ba talaga yung bully? Kasi kung mapapansin natin, mga taong bayan sila yung nasa ilalim ng kapangyarihan. Wala silang ganong influence tulad ng mga tao na to at wala silang resources katulad ng mga nepo babies na to. No, so kung mapapansin natin, sino ba talaga ang biktima? Yung mga nagde-demand ng accountability ba o yung mga nepo babies ba? So kailangan maging malinaw yung tatlo na yon para masabi natin bullying ba to o nagde-demand lang sila ng accountability. Kasi for sure kung titignan natin yon, mukhang hindi naman siya nasa-satisfy dun sa bullying na yon, ano? Kasi dahil dun sa mga na-mention ko nga.